Connection rods naman daw. What's the purpose and functions? Now, let's make it short and I will be explaining about the connection rods. The connection rods connect the piston to the crankshaft. Ibig sabihin, siya ang nagtatransfer ng force and motion para makalikha ng rotation. Ang small end ay kasama sa piston movement, habang ang large end naman daw ay umiikot with the crank pin. Dahil dito, dapat magaan pero matibay ang connecting rod para maiwasan ng vibration at stress. And that's the example below, the piston and connection rods. And you will see the connection pin. Connecting rod design. Now, let's make it short once again. Um, ito. Sabi dito, yung connecting rod design is very precise. Yung, yung big end ng rod daw, dapat daw perfect circle at hindi pwedeng pagpalitin, pagpili, pagpalitin ang rod cap dahil match pair sila. After matching, kailangan eksakto daw ang fit ng bolts and holes to maintain balance and alignment. Dahil sa tight fit ng bolts, hindi minsan kailangan pa na-press para tanggalin. In some engines, ginagamit ang offset connection rods para mas maganda ang space distribution sa crankshaft. Ganun lang po kung kaya pinashoot ko. And many connection rod have balancing bosses. Ito yung parts na pwedeng bawasan para ma-adjust ang timbang. At may iba pang rod cap lang. Pero may iba rin pati sa small end. Ang purpose nito ay para para pare-pareho ang weight ng rods, which helps maintain smooth engine balance. Some rods also have a spit hole na naglalabas ng oil to lubricate parts of the piston and crankshaft. And next page will be showing the example. And ito naman po yung examples ng connection rod designs. In here, powered metal connection rods. Modern engines like Ford, GM, and Chrysler use powered metal connecting rod. These rods are made by compressing metal power like iron, copper, and carbon under high pressure. After that, dumadaan sila sa sintering process. Pinapainit pero hindi tinutunaw para maging matibay at solid. Ang advantage naman nito ay precise weight control. So, hindi kailangan ng extra balancing. Pagkatapos mabuo, hinahati ang big end gamit ang fraction method para perfect daw match ang gap at saka yung rod. Mababa. Kaya, next will be, yan po. Nakita po natin dito yung crack part sa piston connection rods. Connecting rod service. Removing piston from rods. The piston are removed from the rod using special fixtures shown in figure 33-36. Yan po, in blue.
Ginagamitan daw po ng special tool and inspection. Before connecting rods, reconnecting the rod should be checked for twist and shown in 33 to 37 video. Ayan po, bawal daw po nakabend or crack mga ang connection. Kasi pag nakabend po yan is masisira at hindi maayos ang pagkakaroon ng lightning rod. Ang mga ginagamit ng engine, nagde-deform daw to. Unti-unti ang big end. Makikita natin to sa 33, 39. Next, titignan natin next slide is the step 1. Step 1 ng conditioning. Nililinis at kinagrind muna ang parting surface ng rod at cap para tanggal daw yung high spots. Mga ilang thousand of an inches lang ang tinatanggal. Pero note powered metal connecting rods cannot be reconditioned. Sabihin, hindi po ito na recondition. Kailangan po natin itong palitan para magamit natin ulit. Sa tuwing nag-worn out ang powder powdered metal connection rod. Next is next naman is step 2. Pagkatapos maayos ang surface, binabalik naman daw ang cap at tinititanen or sinisikipan sa mga tamang torque. Sa pagtamang torque naman, titignan po natin ulit sa information. Kasi always information first. Then the hole is honed and bored para maging perfect circle ulit at magkaroon ng correct bearing process. Makikita naman ito sa mga precision hone machines. Kahit may tinatanggal na material, hindi naman gaano nakakapekto yung compression ratio ng engine. Importante lang smooth and finish for good bearing contact and heat transfer. Piston rod assembly. Dito naman, pag na-assemble, pag nag-assemble ng piston at connecting rod, tinitiyak muna ng tama ang sukat ng small end sa interference fit rods. Pinapainit muna ang rod eye para lumuwag ng konti. Doon ipapasok ang piston pin, tapos habang lumalamig, kusang hahawak ng higpit sa pin. Dapat mabilis at eksakto ang paglagay kasi once na lumamig na to, fix na yun na siya ang position. Kaya kailangan ng timing at precision sa process na to. Full coating rods. Full coating rods naman ay may bushing sa small end para gumalaw ng malaya ang piston pin. Parehong nahon ang bushing at piston hole para pantay ang diameter. The pin slides freely and is held by lock rings sa magkabilang dulo. Um, ano ba? Ito, laging pinapalitan ang lock rings kapag nagre-reassemble para maiwasan ang loosening or failure na mas durable ito for engines na mataas ang RPM dahil mas less ang wear. Next is dito naman, kapag naserbisyo ng piston rings, unang titignan ng side clearance. Nilalagay mo ng backward ang ring
sa groove para sukatin ang space gamit ang feeder gauge. Habang umaandar ang engine, napapalo ang rings sa grooves kaya lumuluwag ito sa tagal yung gamit. Kapag masyadong maluwag naman, kailangan ng palitan ng piston or ring. Tamang clearance is needed para maiwasan ang oil leaks or blow-by. Next step is checking the ring gap. Dito naman, i-check natin yung ring gap. Ginagamit ang piston para itulak ang ring. Papasok sa cylinder bore, tapos susukat ang gap gamit ang feeler gauge. Dapat mga 0.04 inches per inch of bore diameter ang sukat. Kung masyadong malaki naman, maglilik ang gases. Kung masyadong maliit, didikit ang ends kapag uminit na pwedeng magdulot ng damage. Kaya kailangan i-file o i-grind ng tama ang ring para perfect fit. Yun daw po. Ay, makikita po natin sa 33, 43 at saka sa 33, 44 ang pag-check ng ring gap. Next, dito naman sa step 3, installing the oil controller. Sa pag-install ng ring naman daw, inuuna ang oil controlling. Nilalagay muna ang expander spacer groove. Tapos maingat na iikot ang top at bottom wheels. Dapat siguraduhin daw natin na hindi nag-overlap ang expander rings or expander ends. Pag mali naman daw ang pag-assemble, magkakaroon ng uneven oil, scraping, kaya after installation, iniikot ito sa groove pa to check kung smooth ang movement at pantay ang alignment. Step 4 naman. Dito sa pagkatapos ng oil ring, isusunod naman ng compression ring. Ginagamit ang special ring expander tool para hindi ma-stretch o madaling mabali ang ring. Importanteng ma-install ito ng correct orientation. Usually may marked na dot na T or top para malaman kung align yung side facing up. Mali orientation daw for sealing. After installation, check if it moves freely grooves. Finally, our step 5. Double check everything. Ito, importante ito. Kailangan daw natin mag-double check. Rotate ang ring para siguraduhin maluwag pero hindi sobrang loose. Dapat pantay din sa piston surface. Usually, bago pa i-install ang loose engine, ilalagay muna ang ring sa lahat ng pistons para mabilis ang assembly. This final inspection ensure na ready ang piston rings for smooth engine performance.